What's up mga guys, welcome back to our YouTube channel mga guys. So sa video na ito mga guys, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano nga ba natin malalaman kung gumagana pa ba ng maayos yung touchscreen ng cellphone natin. So para sa mga hindi pa nakakaalam ha, dapat niyong malaman ito dahil ito ay para sa inyong mga hindi pa lang nakakaalam kung paano malaman kung gumagana pa ba talaga yung touchscreen ng cellphone natin. So yung iba kasi mga guys ay nagtatanong sila kung bakit daw yung cellphone nila ay naghahang. So ang totoo niyan, hindi siya naghahang pero hindi lang talaga gumagana yung touchscreen ng cellphone niya. At saka yung iba naman ay sinasabi na yung ibang parte lang daw ng touchscreen ng cellphone nila ang gumagana. So yung iba naman sinasabi na kapag nagta-type sila ay iba yung lumalabas o napipindot na letra. So sa video na ito mga guys, malalaman natin kung paano natin i-check kung ang cellphone ba natin ay mayroon ng problema sa touchscreen or mayroon ng maliit na parte ng touchscreen ng cellphone natin ang hindi na gumagana. O kaya ito'y dahil lamang sa nagpo-full storage ang cellphone natin. So yung iba kasi mga guys na problema ng cellphone natin ay kadalasan ay dahil sa program. Tulad ng nag-i-storage yung cellphone natin. So kapag ang cellphone kasi natin mga guys ay nagpo-full storage or nagpo-full storage ay kadalasan ay nagluluko na yan siya kapag hindi ito agad na maagapan. So minsan nagkakaproblema yung cellphone natin sa kanyang mouthpiece or mic or sa speaker or sa iba pang party niya. So ito'y dahil lamang sa nagpo-full storage yung cellphone natin tapos hindi agad naagapan. Pero hindi naman lahat ng cellphone ay ganun. Pero may mga cellphone na ganun talaga yung nangyayari kapag matagal ng full storage tapos hindi ito nire-reformat. Pero may mga na-encounter na rin akong cellphone na may problema sa touchscreen. Pero hindi ito dahil sa nagpo-full storage yung cellphone. Pero dahil pa rin sa kaniyang program. Resulta pa rin ng mga malfunction sa kaniyang program. So kailangan ito siyang i-reformat or i-reprogram. Okay, so proceed na tayo mga guys sa ating tutorial kung paano malaman kung gumagana pa yung touchscreen ng cellphone natin. So bago ang lahat mga guys, para mapanood nyo yung mga iba pang video tutorial natin na pwede nyong mapulutan ng aral, ay i-click nyo lamang or pindutin nyo lamang yung logo ng ating YouTube channel. And then pag na-click nyo guys, punta kayo sa video or sa playlist para mapanood nyo yung mga iba pang mga video natin. Okay, so unang-una naman guys ay pupunta tayo sa Play Store ng ating cellphone. And then sa Play Store mga guys, ita-type natin yung touchscreen test. Ayan. So i-install lang natin mga guys, pero yung sa akin na-install na ito kasi na-download ko na siya. So i-open na lang natin for tutorial. So punta tayo sa apps na na-download natin. Okay, so pupunta tayo doon sa apps na na-download na natin mga guys dahil nga natapos na natin i-download yung touchscreen test. Okay, ito siya mga guys. Ito yung na-download natin na mga apps mga guys. Itong touchscreen test na ito. So i-open lang natin ito mga guys. Ayan, so madali lang siyang i-open mga guys. And then para malaman natin mga guys kung okay pa yung touchscreen natin, guguhitan lang natin ng daliri natin yung screen ng cellphone natin. Kagaya nito mga guys, ayan. So dahil dito mga guys ay malalaman natin kung may sira ba sa touchscreen natin or mayroon ng parte ng touchscreen natin ang hindi na gumagana ng maayos. So, paano nga ba natin malalaman kung may parte na ng touchscreen ng cellphone natin na hindi gumagana? So, malalaman natin yan mga guys dahil yung guhit natin ay mapuputol yan. Yung pagguhit natin ay mapuputol or magliko yan kung saan may parte ng touchscreen natin na hindi na gumagana. For example mga guys, mayroon tayong problema or may problema yung touchscreen natin sa gilid banda dito sa may kaliwa.
So sabihin na natin ganyan siya kalaki yung problema niya. So pag naguhit tayo mula sa taas mga guys pababa, liliko yung guhit natin, hindi yan siya dadaan dyan sa may problema na parte ng touchscreen natin. So magliliko talaga yan siya or magja-jump yan siya, hindi yan siya didiretso. So mapuputol yung guhit natin. For example, meron siyang maliit na problema sa gitna, ganyan. So kapag nadaanan yan ng pagguhit natin mga guys, posibleng dyan lang hihinto yung guhit natin pag ganyan mga guys. Dahil nga yung madadaanan niya na touchscreen ay mayroon ng problema dahil hindi na ito nag-function. Ayan mga guys. So malalaman natin dyan mga guys kung may problema na yung touchscreen natin dahil mapuputol yung guhit natin. Ayan. Ayan. Ayan mga guys. So kung nakikita niyo yung sulat dito sa taas mga guys, ito, open menu by the volume up. So pipindutin lang natin yung volume up ng cellphone natin. So gagamitin natin yung volume up and down sa option na ito mga guys. So itong option na ito mga guys ay hindi ko na ito i-explain sa inyo dahil kayo nang bahalang magbasa nito, dahil alam ko na alam niyo rin naman kung anong ibig sabihin nito at kung paano ito ginagamit. So para maka-exit tayo mga guys ay ayan, gusto nating ibaba yung arrow, gamitin natin yung menu ay yung volume down. So exit this up. So mag-exit lang tayo mga guys. Ayan. So exit na tayo ngayon mga guys doon sa ating touchscreen test. Okay, so maraming salamat sa panonood mga guys. Huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka pa lang sa channel na ito. At kung nagustuhan mo po yung video natin ngayon ay huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat again.